Nandito na ang presisyon ng Romano o Roman Catholic na simbahan. At ngayon ay Biyernes Santo dito sa bayan ng Buena Vista. The black ladies are the novices or tinatawag nilang novisyada. Ilang walang kamay-magay sa kasalanan. Ilang kasakdal-sakdalan. Ilang walang bahid. Ilang pinaglihing walang kasalanan. Ilang kaibig-ibig. Ilang kahanga-hanga. Ilang laging paklolo. Ilang mabuting kahagalan. Ilang malimha. Ilang namanakot. Ilang banal na iteso. Dahil sa kumapangako. Dahil dapat kilayan. Dahil lalong pakila. Dahil makapangyarihan. Dahil kaawait. Dahil matibay ka loob sa magaling. Sa lahat ng kapangyarihan. Dahil mukha ng karunan. Meron nga palang nagapaapak, yung nagpapanata at siya ay nakahandusay at gusto niya magpaapak. So, medyo mahaba-haba pa pala ang prosesyon. At naalala ko nung ako'y nasa Romano pa, nasa Maynila, parish priest namin, si Father Nadwa, who is now rested in peace. Iba pa rin talaga ang local na, ang sinaunang mga prosesyon dito sa probinsya. Gandang gabi po. Po. Medyo mahaba pa rin pero sa Bulacan ay mga 100 yung karosang inilalabas tuwing ganitong Semana Santa na talagang mga malalaking mga rebulto at saka malalaking mga karosa ang makikita mo. Kaya mahaba talaga ang prosesyon ng mga karosa. This is my first time na mag-attend ng procession dito sa Marinduque. And after 37 years, this is the first time ever. Nahaba talaga. Hindi ko naabutan kanina yung procession ng Aglipayan. Nasa kabila lang naman nitong simbahan. Nauna sila, 4:30 pa lang daw ay nag-procession na sila. And of course,
Marami tayong nakikita dito ng mga kabataan at saka yung hi. Hello. Oo, tutoy. Sige, tiga-Yuok pala sila. So, dito lang talaga sa kabayan ng Buena Vista ay nadayo pa sila para kapanood or mag-attend ng procession. Iba pa rin talaga yung deboto ka ng Roman Catholic, which is yun ang kinagisnan. Pero before, ang kinagisnan ng nanay ko ay Aglipayan. At ang cathedral ay nasa sa may tapat ng PGH. Sometimes nagpupunta rin ako doon kasi before hindi ko alam na Aglipayan pala yun. So natuwa yung nanay ko nung nalaman niyang may Aglipay pa rin pala doon sa Taft Avenue. And so, meron pa rin silang mga procession. At kanina nga yung yung mga moryon. Yung iba daw dito ay nasama yung ibang moryon. Let's see. Hindi naman sobrang haba ng procession. Nasaan kaya yung kaibigan ko? Yung mga common faces, hindi ko nakita. Shout out. Ito nga pala. Ito yung sa Balumpare sa tinatawag namin pagkabuhay do sa sa Maynila. Pero siya ang humagupit kay Jesus. Yan yung karosa ng hinuli na si Jesus. At marami pa pala parating. Siyempre hindi naman lahat ng santo ay pinoprosesyon sa panahong ito dahil kina-commemorate ng Friday, Holy Friday, or ang kamatayan ni Jesus dahil at 3 p.m. si Jesus ay namatay na at nagkaroon ng 7 last words sa simbahan ng Romano. Yan, doon kina-commemorate ang kamatayan ni Hesus Kristo. At marami pa. Ay, malaki yung rebultong darating. So, let's see kung ano pa yung mga, ayan na ang mga moryon. Ayan. May nasama na nga pala, no? First time ever. So, let's see. Kasi yung kanina, nakapagpa-picture naman ako sa isang moryon. Normally kasi nasa nasa buwak yung pinakamarami. Ayan siya. Ayan, ang moryon ng kasi ang panata ng mga moryon ay bata pa pala siya, oh. Hi! Bata pa siya. Ayan, nahuli na si Jesus Christus at siya ay pinarurusahan. Pinutungan na siya ng koronang tinik. At bukas ay ang Black Saturday. Hindi pa buhay ang Diyos. At maraming mga kaugaliang Pilipino na hindi pa pwede maligo at dahil patay ang Diyos. At marami pang mga ibang pamahiin. Ayun. Maganda talaga ang panata ng mga relihiyosong Pilipino. Whether Aglipayan or Catholic, Roman Catholic, yung pagdating sa devotion when it comes to the to their religious devotion, iba pa rin talaga. Unlike with the Islams and the Christians, magkakaiba pa rin talaga yung mga kanilang mga ways
of how they will commemorate this Holy Week. Mahaba pa siya, oh. Pero may pang hindi katulad ng sa Buwak ay marami ring mga moryon. Pero dito, at least hindi nawawala pa rin yung mga um, iba pang mga moryon na nasama. Kanina nga pala meron sa Aglipay din. Nakita ko na ang aking BFF, si Tita Marley. Shout out. Tutuloy na rin ako sa simbahan mamaya. Tatapusin ko lang ang vlog na ito para sa iba pang mga float or karosa. Religious na mga karosa. Kasi kapag sumasama ka sa prosesyon, isa pa rin naman dahil sa ating mga panata, ang pagsama sa prosesyon ay pananampalataya natin at saka mga masasabi nating mga kaugaliang Pinoy. At siguro nga itutuloy na ako sa simbahan dahil nandun na si Tita Marley. At mahaba pa wari ire. Masikip yung daan papunta sa Roman Catholic. Unlike with the Aglipayan Church, bukana lang, kitang-kita. Kaya talagang hindi pinagsasabay ang procession ng Aglipay at ng Romano. Kasi mahaba nga nag-start pa lang daw ang Aglipay kaninang 4:30 and now eto nga. Matagal na rin naman nakalabas ang karosa at ngayon ay pauwi na. Nandiyan pa rin pala yung nagapayapak. Hindi ko na nga pala nakita yung mga iba pang mga panata na normally ginagawa tuwing Holy Week. Like yung pagpapahampas ng mga katulad sa Bulacan, nagpapakadlit yun. Hinahampas niya yung sarili niya ng mga may blade pa yun. Gusto talaga niya yung nasusugatan siya. Ayan. Medyo madilim na dun sa kabila, oh. Ito na yung halo-halo na to eh. Mother and daughter. Ito yung Mother and Jesus Christ. At parang pieta. But tingnan mo, hindi pa naman yan ang pieta dahil mamaya do sa dulo na ang pieta. Pieta is yung si Mama Mary at saka si Jesus Christ ay namatay na, nakahandusay sa Diyan ka pala? Maparoon na nga ako. Nadaanan pala kita kanina. Sarado. Nakita ko wala yung isang friend ko rin. Nakita ko na rin yung iba kong pamangkin na dumaan na pala sila. So, mahaba talaga. Siguro yung iba hindi na makakapasok sa simbahan kasi, ayun na nga, naipako na si Jesucristo sa krus. Ang last na karosa ay ang pieta. Ayun na, kung saan ay namatay na si Jesucristo at nasa kandungan na ni Mama Mary. Napakalungkot na pangyayari para sa
kamatayan ni Hesus Kristo. Dito ay walang tugtugan or mga banda-banda sound system, kundi ang rosary lang, pagro-rosaryo ng mga tao. Dahil kumbaga ay ito ang solemnity ng pag-commemorate sa kamatayan ni Hesus Kristo. Ayun na. Ayun na sa kabaong si Jesus. Hanggang sa pagkabuhay yata, I think. Naging secretary rin naman ako ng parokya ng Perpetual Help sa Sampaloc, sa Manila. At every Holy Week talaga ay very hectic ang schedule. From Holy Monday up to Sunday ng pagkabuhay. Ito na si Santa Veronica na may dalang panyo na kung saan ay kanyang pinunasan ang mukha ni Hesus Kristo during the time ng kanyang paghihirap. At si Santa Veronica ay ang nagpahid ng pawis ng mukha ni Hesus Kristo. Si Mama Mary during the time ng kanyang pagluluksa dahil sa kanyang kamatayan. Muntik na. Nakakatakot nga talaga pag ingatan ang mga kandila. Sa Maynila ay iba talaga, medyo modernized talaga. Mahaba pa rin, pero ayun na yung pinaka-last. At masabay na tayo at siksikan na talaga doon, hindi na ako makakalapit para sa loob ng simbahan. Nandun na sila. Maliit lang ang daanan. Meron nga pala isa pang muryan, no? Yun. Naispatan. Sa Buwak ay maraming muryon. Hello po, kagawad. Wala po si Chapurin? Ay, hindi ko po na-intindihan kung baka may mga bisita. Saka nahirapan rin. Uy, sabihin na nga ako, nakapasok na sila. Yung mga kasama ko. Kala ko hindi kayo magsisimba. Ha? Tingnan mo yung nagpapatira pa. At nakikita natin, ito na yung nagpapatira pa. Huwag niya nating apakan. Siya ay namamanata. Ganyan ang pagpapanata. Nandito pala si Ice. Uy, Melvin, hello. Nandun na yung mga kaibigan ko. Nakita ko na. Nabot na ako ng gabi. Ala ko na nga ni. Buti naman nakaabot ako ng muryon. And i-end na natin ang pinakapieta or ang Mater Dolorosa. Wherein sa karosang yan ay nandiyan si Mama Mary at patuloy na nga
tutuloy na tayo sa simbahan ng Romano. Ayun, marami. Ang daming karo. O, baka mas antok na, bebe boy. Oh, ito ang apo ko. At si Melvin. Wow! At ang aking isa pang apong napakagwapo. Ano nga ni pangalan mo, Tutoy? My name is Asher Javier. Wow, ang haba. Ito na ang Mater Dolorosa. At nagluluksa si Mama Mary. Diyan. Ding, try ko makapasok dahil nandun na yung kaibigan ko ha. Doon sa loob. Hanggang dito na lang ang ating vlog at dito na ang Mama Mary, ang Mater Dolorosa. Papasok na ito sa loob ng simbahan ng Romano. Ganito talaga ang kina-commemorate ang kamatayan ni Jesucristo at ang Good Friday. Ay, Good Friday nga, tama. At ang Black Saturday na sinasabi natin. Meron nga pala tayong isang moryon. Pwede ko ba makita? Ay, dito na pala sila. Ayan. Meron na pala tayong moryon. Lupo, para sa vlog. Gandang gabi po. Para po sa vlog. Maraming salamat po. First time. Hello po. Ay, maraming salamat po. Pina-follow ko po yan. Batang Marinduqueña. Ang ating Morion, maraming salamat. Naabutan ko kayo. Sila ay ganyan talaga yung tinatawag nila kasi ang sinasabi nila natatakot ang mga kabataan sa yan ang panakot sa mga bata. At dahil tayo ay hindi naman lumaki dito, maraming salamat po para sa vlog. First time ever. Ayun, nananakot na siya. Nananakot na siya sa mga bata. Wow. Ang babata pa ng mga Morion natin, ano? Oh. Pero marami na rin po yung mga matatandang nagmoryon. Tingnan niyo naman kung gaano kagagwapo rin sila. Pero natatakot yung mga kabataan dahil kapag merong yung kanyang mga, ang tawag dito, kanilang, ano ba yan, maskara. Ayan si sir. Madilim po. Bata pa pula kayo. Ilan taon pa lang po kayo? 17 po. Wow, panata mo po talaga yan. Hindi po ba kayo yung sa PBB? Yung nag-TikTok? Hindi po. Ang gwapo niyo po Hindi naman po. Sige, paano pangalan niyo po? Advan po. Ilan taon po na po kayong nagmoryon? Third year ko na po. Wow. And I hope hanggang sa pagtanda, malaking indulhensya niyo po yan sa Diyos. Thank you po. Okay, thank you rin po ang ating Marian. Hello po. Dami talaga, pati sa TikTok nakikita na rin sila. So, yun lang. Tutuloy na tayo sa loob ng simbahan. At 6 o'clock na yata to, 6:30 or 7. Yun lang.